Tore, gagawin daw presidente. Gago! Marcoleta, pro-China naman daw. Naku po. Ang lupit talaga ng mga to. At syempre, ang walang katapusang pagpapalit ng Senate President issue dyan sa Senado. Naku po. At, ay, naku. Balita ko, meron daw ano dyan kumain ng suka. Oo. Yung sinuka na, kinain pa. At may picture pa sila, ha? Gago! Mamaya pag-uusapan natin yan malupit na malupit. At syempre, mga kababayan, meron tayong matinding i-reveal sa kaduluduluhan itong mga video natin, ha? Syempre, may pa-surprise attack tayo dyan. Kaya manood lang kayo hanggang dulo. O by the way, ha, may meron tayong bagong studio ngayon. Napakaganda nating studio. O yun, yun. Bagong studio yan, ha. Ako po pala si Banat Bay. Baka naman pwede kayo mag-subscribe at saka mag-like ho dyan. At i-share nyo na rin daw pag may pagkakataon kayo para araw-araw maging ano na natin to, maging habit na natin ang magkita-kita tuwing umaga 7 a.m. Kaya dapat nakasubscribe po kayo at the same time nakaklik yung notification bell. At kung maaari din, kung gusto nyo laang nasuportahan si Banat Bay, may membership fee Diyan, merong pipindutin ka para susuporta kami membership. Magiging membro ka na ng Banateros. Yun, panalo yan. Gago! Pero kung gusto mo lang mag-subscribe, wala namang problema. Magkakaibigan pa rin talaga tayo. Ganyan ang Banateros, di ba? Hindi nag-iiwanan, sama-sama at higit sa lahat, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Yun. Mga kababayan, simulan na natin ang gulo. Kontakin mo si Tore, gagawin presidente, animal yan. Gago! Payag ba kayo na si Tore ang gawing presidente? Gago! Tayo na sana si Diwata na lang. O kaya si Vice Ganda na lang. Tapos si Diwata ang Vice President, di ba? Kung si Tore lang naman din, para ka naglagay ng isang payaso dyan sa Malacanang, ha? Alam nyo, ngayon kasi nangangatog na sila. Sobrang nangangatog na po sila. Meron niyang recently lumabas na survey sa isang page. Talaga nga namang napakataas po ni VP Sara Duterte at na yung mga kalaban niya wala sa hulog. Ang layo, di ba? Dahil nga doon, itutuloy mga pinklawa, no? Mga taing pinklawan at saka itong mga unitae, pilit na unite na naman ng mga sarili nila at talagang dito mo makikita na yung kanilang style ay isang traditional politician o yung tinatawag na trapo. Bakit kanyo? Diba kasi kung ikaw ay hindi traditional politician, ibig sabihin pag ikaw merong ipinaglalaban na prinsipyo at kung ikaw ay merong paninindigan doon sa iyong pinaglalaban, dapat hindi ka nakikisama doon sa tingin mo ay hindi kayo pareho ng prinsipyo. Hindi, kaya nga po ako ayoko maging politiko sa totoo lang Ayoko kasi I don't want to compromise my principle. Yan ang isang bagay talaga na pag ako pag paninindigan ko hanggang magkamatayan tayo, hanggang kaduluduluhan, paninindigan ko yan. Kahit ba mabatikos, mabash o kung ano man ang gawin diyan sa social media, tutuloy ko yan. Hindi ako paninindigan ko kahit ano pang yung sinabi ko na yan. Kasi alam mo, ilang beses na po tayo nanindigan dyan. Kahit nga yung panahon ng Uniteam noon, di ba? Na tayo nababatikos na anti-Duterte na daw tayo kasi ayaw natin yung pinili ni VP Sara Duterte na presidente na si BBM. Nanindigan po ang Banatero sa inyo. Nanindigan po kami na hindi kasi talaga hindi tama, hindi okay yan, malabo yan at kabilin-bilinan ni tatay, wag yan. Yun ang aming sinundan. At talaga nga namang yung prinsipyo na yun, pinanindigan namin hanggang kaduluduluhan. Kasi nga, ganun po ang Banateros, di ba? Kaya nga kung ikaw ay lihitimong Banateros, maiintindihan mo ito.
Tapos may makikita ka mga ganito na yung diring-diri sila sa mga Marcos noon, ngayon kinakain na nila yung kanilang mga sinabi. Kaya nga 'di ba yung tawag diyan yung kain suka. Bakit? Sinuka na nila si Marcos noon eh. Ngayon panay sip-sip sila. Mantakin mo yung mga dilaw, 'di ba? Na siyang paulit-ulit na sinasabi diktador, magnanakaw ang mga Marcos. Abay ngayon nakikisanib sa majority. Anong katarantaduhan 'yon? Kahit po ako kahit isang Duterte supporter at pag nakisanib, pag nakisama at nakipag-unite sa Marcos, ay talagang itatakwil ko. Hindi ko papanigan, di ba? Hindi ko kay halimbawa na nga lang, yung kay BP Sara Duterte, hindi ko naman sinasabi at siniraan, hindi ko siniraan si BP Sara Duterte noon. Pero hindi ko siya sinamahan sa laban niya na yun, di ba? Kasi nga, yan ang paninindigan natin. Tayo po ay para sa bayan. At nang tingin natin, wala talaga magagawang o walang ginawang matino itong si Marcos. Bakit mo kakampihan? Diba? Gago! Ano ginawa sa Pilipinas? Sinira ang Pilipinas, mga kababayan. Tingnan nyo yung utang natin. Lumobo ng todo-todo. Walang pandemya to Kasi sinasabi ng iba, bakit lumobo nung panahon ni Pangulong Duterte? Remember, yun ay may pandemya. Doon yun lumobo nung time na yun At hindi katulad ng paglobo ngayon, di ba? Matindi ang paglobo ngayon. Pero noon, pandemya at kailangan natin at alam natin, unahan nun sa bakuna di ba? Ayaw pa nga tayong bigyan ng mga Amerika Naalala nyo? Pinagdadamot nila yung bakuna nila. Sino lang nagbigay sa atin? Yung China. Bigay yun ito nga Amerika, binibili natin. Ayaw pumayag, mga animal tapos ngayon, gagalit tayo sa China. Malaking parte at maraming nailigtas ang China government sa atin. Bakit to? Dahil doon sa bakunang ibinigay nila. Alam naman natin maraming tinamaan nun, pero dahil nabakunahan, slight na lang yung naramdaman nila. Alam mo, ako, pagdating sa bagay na yan, intense kasi ako tinamaan ako ng bakuna. Tinamaan ako ng bakuna. Tinamaan ako ng COVID, ng matindi, na PGH po ako noon. At sabi ko nga sa inyo, after nun, nung nabakunahan na po tayo, tinatamaan pa rin ako. Mga 2-3 beses ako tinamaan yan Pero slight na lang. Di ba? Bakit to kanyo? Kasi nga, dahil nga doon sa tulong na yun, hindi ko sinasabi maging pro-China tayo Wag nyong sabihin yan sa akin dahil talagang makakatikim kayo ng matinding malupit na komento sa akin at babanatan ko kayo dyan. Dahil mamaya, pag-uusapan din natin yan. Pro-China ba ito si Marcoleta? Naku po. Gago! Kaya ngayon, pag-usapan muna natin itong si Torre. Ito po kasing si Torre, alam mo na, may pangarap. Ewan ko, kung pag ito naging presidente, gaganti kaya ito sa mga naglaglag sa kanya? Pero magandang magandang laban yun Ako gusto ko yung laban na yun Maganda, kumandidato si Torre at kumandidato si John B. Cribulla, di ba? Kasi sigurado naman ako mananalo si BP Sara Duterte. Pero maganda, magsama sila, maglaban silang dalawa. Kasi silang dalawa yung nagsipaan Silang dalawa yung nagtarayan. Ay, bakit ganon? Silang dalawa yung nagtarayan, mas maganda maglaban sila para kung sino yung mas mataas ang buto sa kanila, yun ang panalo. Diba? Sa kanila. Pero ibang level kasi yung kay BP Sara Duterte. Yung kay BP Sara Duterte, pang presidente, sila pang amuyong. Kung sino masipsip, doon natin malalaman pag naglaban sila, di ba? Malalaman natin kung sino sa kanila masipsip. Panoorin natin na to. Sabi ng mga kabila ay, sa amin na kayo, no? Sigurado na kami. Kung hindi kami manalo sa eleksyon, baka mag-succeed kami. Ganun na yung spin di ba? Pero ang tanungan ngayon ng mga ordinaryong tao, wala ba ibang alternative? Yes. Either non-Marcos, non-Duterte. Pwede bang, wala bang none of the above ang gusto nila? Yung mga packaging ng media, na para bang sinasabi nila, huwag dapat natin piliin si BP Sara Duterte. Hanap tayo ng alternative. Alternative because you just don't like Vice President Sara Duterte. Not because gusto mo yung taong magsisilbi sa bayan. What kind of thinking is that? That is a terrible thinking. Di ba? Dapat, kung sino ba ang pinaka magsisilbi para sa bayan? Yun Hindi yung, hanap tayo ng alternative kasi ayaw natin si BP Sara Duterte. So, bahala na lang.
Kahit sino na lang, basta wag lang si Duterte. Pangit ng prinsipyo yun. Prinsipyo yun ng mga bitter. Prinsipyo yun ng mga ayaw lang kay BP Sara Duterte kasi walang pakinabang sa kanyang gobyerno. Alam nilang hindi sila makakasipsip, alam nilang kinalaban nila si BP, kaya yari sila pag naging presidente. Wala silang pakinabang. Hindi dapat ganun ang thinking eh. Hindi dapat ang thinking, dapat yung presidente makinabang tayo. Hindi. Dapat yung presidente pagsilbihan ng bayan. Sino ang pinakamakakapagsilbi sa bayan? Sino pinakamakakaayos sa katarantaduhang ginawa ni BBM sa bayan? Yun dapat ang tanong. Sino ang aayos nito? Diba? Sino? Kasi alam mo, wala na eh. Ako talaga, sabi ko sa inyo, lalo na pag kayo bumabiyahe o di kaya OFW, alam niyo yan. Nakakadiri na ang Pilipinas. Nakakadiri na ang politika sa Pilipinas. Sobra na ho eh. Halimbawa ko na nga lang eh, panoorin nyo yung sa Banat by 360 ko ha, na tungkol doon sa Boss Ironman. Bakit to? It is not just about motorcycle. Yung Boss Ironman na issue na yan, na maraming, kasi yun yung endurance racing or something like that eh. Yung endurance na kailangan 24 oras kang tatakbo, maabot mo yung lugar, something ganun. Iyan ay hindi lamang po nagsisimbolo ng mga rider o di kaya ng big bike. Yan po ay nagsisimbolo ng pagiging inutil ng gobyerno natin. Kasi itong gobyerno na to, napaka-inutil to the point, pag may hirap, kaya nilang suspindihin, kaya nilang tanggalan ng lisensya. Pero pag mga ganitong mayayaman po kasi mga membro at organizer nito eh. Yung Boss Ironman, mayayaman po yan. Kaya nga ibig sabihin ng boss is BMW owners, ano ba ito? Something like that. For safety and society, yun. Yeah? So ibig sabihin BMW owners yan. Wala namang mahirap na makakabili ng BMW. Sa totoo lang po. Hindi naman usay siya nagyayabang. Pero napakahirap naman pong bumili ng BMW. Bibili ka ng BMW na 1.3 million, motor lang. 1.3 million, may SUV ka na. Makakabili ka ng SUV nun. Ba't ka bibili ng motor? Ibig sabihin, may pera ka talaga. So, anong punto ko dito? Etong mga to, mayayaman. Hindi ko alam kung bakit hindi masita-sita ng LTO, inaalalayan pa ng HPG. Ano to? Dahil ba pera-pera to? Dahil pag pumasok ka doon, pag nagrehistro ka, may bayad doon. So, malaking kita ng organizer. Nakakatanggap ba kayo, HPG? Nakakatanggap ba kayo, LTO? Kaya hindi nyo masita kahit ilang beses. Taon-taon na po yan ha. Taon-taon may namamatay. Pero hindi nakakasuhan ng organizer. Anong klaseng bayan meron tayo? Ang hirap sumunod sa batas kung pili lang ang pinanagot sa mga sumusuway nito. Ano ibig sabihin ko? Ikaw, ordinaryong rider ka. Di ba? Sisitahin ka o kaya pinasusunod ka sa batas. Pero nakikita mo, yung mga big bike rider, yung mga organizer, nakakalusot. Di ba? Sa batas. So para sa'yo, ang hirap sumunod. Pero again, sinasabi ko, sumunod tayo, whether hindi sumusunod ang iba. Ang punto lang natin dito, ganyan sa Pilipinas. Malalang-malala na ang Pilipinas. As in, kung sa cancer ito ay stage 4 na o stage 5 o kung meron mang ganun, stage 10 na. Malalang-malala na ang Pilipinas. Kailangan na talagang ayusin ito. From the very core. Sabi ko nga sa inyo, SK pa lang, korupsyon na matindi. SK pa lang ha. Lalo na sa mga barangay captain. Alam niya, tangin ng mga politiko, alam niyo yan. Kasi binibigyan niyo yan eh. Huwag tayo maglokohan. Sila nagtutulong sa inyo at binibitbit niyo yan. Alam ko yan. 'Di ba? Kaya nga hindi kami manalo sa yung itong si Mocha sa election eh. Bakit? Kasi wala siyang pera. Hindi niya mabigyan yung mga barangay captain. Yung mga barangay diyan, hindi niya kayang bigyan. Umaasa na lang talaga siya sa mga taong naniniwala sa kanya. Kasi yun na nga eh. Doon pa lang corrupt na. Doon pa lang may bigayan na. So, what do you expect pag nandun pa sa taas? Ganun na kalala ang Pilipinas. Tapos, sasabihin na lang natin, wala bang iba dyang option?
Bakit? Ayaw lang natin si VP Sara Duterte. Hindi dahil hanap tayo ng matino at magaling na presidente. Sana ganun matatanggap ko po para sabihin ninyong sa tingin ko hindi matino at hindi magaling si VP Sara Duterte. Kaya hanap tayo ng ibang kayang ayusin ng Pilipinas. 'Di ba? Kung ganun ang thinking, okay lang. I will respect your opinion even if ibang opinion mo sa opinion ko. Pero yung para lang, wala bang alternative dyan kasi ayaw ko kay Duterte. Anong klaseng packaging yan? Kaya hindi alam nyo, sorry sa media nagsasalita na to itong babae Kaya wala kayong naaakit kasi ganyan ng klase ng utak ninyo. Utak na mga bitter. Utak na mga hindi nakapag-move on. Bakit? Kasi pinagbabayad yung mga media ng katax. Sinisita ni Pangulong Duterte ang media. Yan ang totoo. Bitter kayong media kay Pangulong Duterte kaya ayaw nyo yung anak niya. It's not because hindi siya magaling, hindi siya maayos. Hindi yun Hindi yun ang reasoning nyo Ang reasoning nyo kasi tinamaan kayo nung panahon ni Pangulong Duterte, kayong mga media. Huwag mong kalimutan, Ami, most of the time, yung frontliner ay kabayong kapos. Ibig Yes. sabihin, pagdating ng dulo, History natin, ganyan. ganyan, di ba? We have a lot. Panahon ni FBR. Hindi naman frontliner sa FBR Hindi. Panahon ni... Yung panahon lang ni Erap, talaga frontliner siya from the start to finish. No? From the start. So, nagbabago yan Halimbawa, nung panahon ni... Tangin ng analogy Pwede daw magbago, pwede daw yung nasa baba na umangat pa. Kasi yung mga nakaraan daw eleksyon. Sorry barahin muna kita Political analyst. Political corny analyst. Napaka-corny kasi na tong taon to Maliit lang yung agwat nung nasa panghuli o nasa baba. Hindi ganun kalaki. Iko-compare mo, sobrang layo. Para bagang, anong klaseng mangga yan? Di ba? Maaring Indian mango, o Carabao mango, o apple mango. Yun yung comparison noon. Ngayon, sinasabi mo, basta yung mango, yung apple ay maaaring maging mango. Kasi gano'n naman yung nakaraan magkakaiba Ibig sabihin, dati, kung yung mga nasa third and fourth nagiging presidente, ngayon posible rin yung mga nasa third and fourth. Oo. Kung malapit, ang layo Ang layo nila. Ay, ng analysis yan. Hindi nga hindi nga dikit Negative Gago! Diba? At again, iba na naman din yun. Iba yung ini-endorse kasi last time. Eto halimbawa, tinan niyo yung sample niya. Ni GMA. Ang frontliner, si FPJ tsaka si Rocco. Yes, yes. Si Rocco But mataas. remember, at that time, si GMA, yung presidente na at that time. Sa kanya yung makinarya. Di ba? Ano ba? Until nagkasakit siya. Di ba? Nung panahon ni Pinoy. Kasi mababa daw si GMA nun. Tapos sila FPJ nasa taas. Sino bang presidente at that time? Remember, extended na lang si GMA nun. Ibig sabihin, di ba naging presidente na siya? Dahil dun sa EDSA 2. So, at that time, makinarya nasa kanya. Kaya nga, di ba, hello Garce? Hello Garce. Bakit niya tinawagan? Kasi presidente siya noon. Utang inang analysis yan Ba't ka naging political analysis? Tama talaga si Guanzon Zayo Tambay ka lang na naging political analyst Si Villar, ang Villar, mataas, Manny di ba? Villar. Oo. Nagbabago yan nung panahon ni Digong, si Binay. Binay. Followed by Grace po. Yes. Tapos yung dalawa. But remember, si Binay, wala naman sa administrasyon nun. Hindi ko sinasabi na sa administrasyon si Pangulong Duterte. Di ba nga kaya nga tinatawag na parang yun ang pinaka-phenomenal na pagkapanalo. Ibig sabihin ng phenomenal, hindi pangkaraniwan.
Ito, example niya pa nga si Erap dito eh. Anak ng weteng talaga, oo. Mababa. Mababa sila. Tapos, pwede rin magkaroon ng Black Swan, Dark Horse. Yan ang tinatanong yan. Nawala sa nawala sa landscape. Tapos biglang susulpot. Adigong, di ba? Pinoy, di ba? Susulpot eh. So, Si Pinoy kaya nanalo, namatay ang nanay. Oh my golly. What kind of person is this? Alam mo naman yan sa Pilipinas. 'Di ba? May tawag nga diyan eh. Yung nakalimutan ko na, pero may tawag diyan. 'Di ba? O alam nyo, isulat nyo na lang dyan. Maraming magaling dito eh. Isulat nyo dyan, no? 'Di ba? Maraming ganyan sa Pilipinas, kaya naman nanalo yung si Pinoy. Yung naman, no? Lukuha naman tayo, oh. yan ay isang distinct possibility. Kaya wag naman sila ganun ka sigurado. Malayo kasi. Negative talaga kayo. Siniraan nyo na ng todo si BP Sara Duterte, tumaas pa siya. Kayo, padausdos. Lahat ng kandidato nyo, padausdos. Meron ka bang nababalitaan? Because I know you are in touch with a lot of groups, ano? May nababalitaan ka bang, wala kami naririnig kasi mga pangalan eh. Although siguro baka natatakot yung iba, no? Baka mabinay effect, ano? Oo, siyempre, ayaw mo i-underestimate ang mga tulpo. Oo. Di ba? Malakas din yan. Binay effect, wow. Yung Binay effect, remember, hindi nasa administrasyon si Binay, kaya binanatan ng administrasyon. Ngayon, yung pinipili ninyo ay sa administrasyon. So, hindi siya mabibinay effect kasi kakampi siya. Ang pinipili nyo yung magiging kakampi ng administrasyon eh. Ng analogy. Nakakainis. Bakit ganito ang mga nasa natin? Nakakainis. Nagsabi na sila na ayaw eh. Ayaw, pero marami kasing ayaw, nagbabago posisyon eh. Wag mo rin So hindi halimbawa lang si Tulfo, tumakbong presidente, hindi naman bibinay effect yan. Bakit? Yung binay effect, ang gumawa nun, yung administrasyon. Paano magiging binay effect? Kakampi nga siya sa administrasyon. Gago! Bakit ganito ang mga nasa natin? estimate ang mga pink. Dahil together, medyo 15 million yun nung nakaraang Oo. election. Medyo malaki rin yan pag nagsama-sama. No? Bagamat, sabi ni Lenny, ayaw na niya. Ayaw na rin niya. Pero sabi rin niya, I will decide in 2027. Ibig sabihin may counting opening. No? Okay. Yan. Tapos sa government, may nagpakilala na si John Vic. Pero Yes. meron ding nagpaparamdam na dalawa na baka mas mataas. Si Vince. Vince at saka si General Torre. Ayun! Sa ngayon kasi si General Vince, Torre General nasa gobyerno eh. And including General Torre, hayop! Ako, sigurado ako, hindi pipiliin ni Marcos si Torre. Bakit? Kontrolado ng Remulla si Marcos eh. Di ba sinasabi nga ang later president ng administrasyon ni Marcos walang iba kung hindi si John Vic. At saka itong kapatid niyang si Boying. So, alam naman natin may alitang John Vic at saka Torre. At alam naman natin si John Vic may pangarap. So, malabo talagang piliin si Torre. Pero sana, umiral yung ego niya at tumakbo siyang presidente. Yun ang gusto ko. Tumakbo si Torre yung presidente. Torre, kakampanya kita. Pag tumakbo ang presidente, ikakampanya kita. Laban kay John Vic para at least kayong dalawa maglaban. Huwag nyo na pangarapin maging presidente at manalo pa kay BP Sara Duterte. Malabo yun. Pero kayong dalawa ni John Vic, ang sarap yung pag-untugin yun. I mean, di pa untugin ha. Not literal. Pag-untugin pagdating sa labanan sa politika. Recto also. Yes. Nababalitaan namin. So may mga nagpaparamdam. Kaya tingnan natin kung magkakaroon na ng traction this year. Pero lahat yan mangyayari this year. Hindi kaya may go signal ni BBM, titingnan niya, sino kaya sa mga tao ko pwede? Posible. Pero lahat naman kasi, ang tingin, hindi pwedeng dalawa ang lalabang kay Sara o tatlo. Kasi syempre naghahanap din si President Marcos ng tao na papalit sa kanya who is sympathetic to him. Pag nanalo si Sara, that's the end of the entire clan. Correct. Kaya kung wala siya, I think he will support anybody who can defeat Sara. Oo nga. Diba? Yun yung issue rito. Dahil kung manalo si Sara,
Iwa-wipe out ang mga Pinklawan. Wipe out. Iwa-wipe out Lahat. ang mga Marcos. Iwa-wipe out ang mga... Yan lang ang dahilan nila kung bakit ayaw nila si BP Sara Duterte. Gago! Ang galing, di ba? Hindi, di ba? Ang galing ng kanilang explanation, paliwanag. Yun lang. Ayaw nila. Ayaw nila kay BP Sara. Dahil doon. Dahil daw iwa-wipe up. Saan naman lang, ayaw namin kay BP Sara kasi ganito, ganyan. Dahil pagdating sa ito ang kanyang paninindigan. Hindi eh. Labo talaga nito mga to. Tulpo. Kaya lahat yan, nag-iisip. Dapat magtulong-tulong tayo. Isa lang. Dahil pag more than one, panalo si Sara. Oh. Sige. Bago natin, medyo, wala ka ba nababalitaan na medyo malakas? Well, indicatively, pag nakakasama ko si General Torre, dinudumog. Naku, Diba? Dinudumog siya eh. Kakatawas siya eh. Dinudumog, no? promote na promote ang pota. Gago! Dinudumog daw. Bakit? Alam mo kung bakit? Umu-order ng pares. Akala nila si Diwata. Gago! O baka naman gusto lang sapakin. Hindi ko sure ha. Kalokohan yung dinudumog. Huwag niyong gagawin yung kay Torre, wag ganun. Hindi tama yun, masama yun. Huwag niyong tatapunan ng itlog, huwag niyong tatapunan ng ihi. Masama yun, huwag niyong gagawin yun, ha? Hindi ako pabor doon. Masa, tiga Mindanao, di ba? Kaya yata siya natanggal PNP. Oo. Si Vince, medyo umaangat din, no? Malabo, Dahil bata, malabo naman yan. Wala naman, Telegenic. hindi yung ganun tao. Ang tagal na sa gobyerno ni Vince, hindi naman niya pinangarap tumakbo. Ayaw ko, yun ang pananaw ko. Ha? Sa tingin ko, hindi naman niya. Yan eh, sincere. Alam mo, matagal na yan eh. Kahit kay Pangulong Duterte pa nagtrabaho yan. Ganyan na magtrabaho yan. Kaya nga yan, nung pumasok yan, natuwa ako. It's because hindi siya political. Nagtatrabaho naman talaga yan tao na yan, kahit doon pa. Kaya maayos yan. Formative yung ginagawa. Biro mo, sa Maharlika, di ba? Yung lahat ng proyekto, pinupuntahan niya, tapos nagmumura. Tapos ngayon may campus tour. Aba, sabi ko, parang may plano. Di ba? Yung ganun, no? So, at least for now, merong 3 o 4 na nag-iisip galing sa gobyerno. No? Pero pag gumuho si BBM, ang approval rating, syempre tatamaan sila. Oo nga eh. Di ba? Kaya it is in their interest na wag gumuho si BBM. No? Oo. Pero again, sabi mo nga, kahit sino pa yan, alam ng lahat na non-Duterte, dapat isa lang. Ngayon. So, ayan ang kanilang take. Go. Ha? Go. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot,
ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa